you, Jesus. Ang libre ka na, no? So, thank you, Jesus. Ay nga, amo na subong mo, malipato na maski magpa-thank you. Di ka ba yung mga ang spirit, ha? Kung sa una, hindi kita mapasinalamaton. Wala na sa aton magambal na thank you. Kaya kita, mga anak na sa Ginoo, kabay mga hindi na kita maging malipaton, maging maging pataso, pinataso na natin, pero hindi pataso niya, taon kundi ito, akaugalian na natin, nga maging magpasalamat sa Ginoo. Ganin nung maayo Ginoo sa aton, magatindog ang tanan, naman sa naga-online, start na yung Bible study sa prayer. Gani, itunitan natin ang heart, ang aton ng mind sa Ginoo, sa mga kaayo niya ginimo sa aton. Langit no nawag nga amay nga mahigumaon sa mong kalag. Salamat Ginoo sa imong mga pulong. Halin sa gitawag mo kami amay. Wala kang may nagpabaya. Pagin sa unigos nga mga pulong mo nag-remain sa amon pangunang-una. Sa diin Ginoo nasa puwan kami Ginoo sa sining nga hapon nga nagtipon sa Bible study. Paagi na sa imong mga pulong Ginoo nga nagabay sa amon. Salamat gid Ginoo. Salamat Jesus sa imong ginimo sa amon nga gin-providean mo kami sang strength. Ginoo sa good health. Salamat Ginoo sa sweet presence mo ang amon na batyagan sa kabuhi namon sa daod ng matanan. Nga ikaw ang Jesus na amon nakilala. Salamat ni Ginoo nga giprovide mo ang among pisikal na may kanuon kami amay sa 3 ka beses Ginoo sa isa ka adlaw. Salamat ni Ginoo. Salamat Jesus sa amon mga bulsa giprovide mo kami Ginoo sa mga blessing. Inatanan Ginoo halin sa imo sa kuso Ginoo. Salamat gid kitungod sa kuso nga ginhatag mo sa amon nakaobra kami amay sa imo gusto sa amon kabuhi. Gani Ginoo bato na ang amon pagpasalamat sa sining nga hapon. Pagsalamat kay Ginoo ang miaanay namon Ginoo sa imo sa mga oras ini ambahan ka Ginoo sa tanan mga kaayo pagdayawon mo Ginoo bato na ang amon worship sa sining gabi. In Jesus name, amen. Palakpakan ta Ginoo. Worship what tayo na nga mag-charge kita naman diwan sa kusog sa Ginoo. Thank you, Jesus. You sent down into darkness, open my eyes, let me see. Beauty that makes his heart adore you. Hope of my life, stand with you. Yes, Jesus, you sent down into darkness, open my eyes, let me see. Beauty that makes his heart adore you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to worship. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether here I am to worship, here I am to bow.
Palakpakan tang Ginoo. Ang sakas nga lyrics. Nakapungkontanan sa mga nagawumay. Magapamatik at mag-focus. Ang bandili sa pulong sa Ginoo katotal Bible study sa mga wala man nakabasa, permidili ginambal, tsansa niya na ini. Kung may mga tutsog kita sa una nga amo sini, kabay pa, no? Nga nakakas na paghugas sa aton paagi sa baptism. Kagabay pa nga, paagi sa mga pulong sa Diyos nga aton nabatian, hindi ni sa aton magsulod samtang wala pa nagkari ang Ginoo. Kay lugay pa ni, na gahulan kita. Ang bandirigin pa, ginapawarningan kita kumbaga na sa pulong sa Ginoo sa 2 Timothy chapter 3. Alin sa 1 asa sa 5 nga ginaremind lang kita sa Ginoo kay 2026 na. Gani, no? Balarita na iini, mangin mabudlay din sa katapusan nga mga inadlaw. Kaya ang mga tao mangin, maiyaiyahon, mahigugmaon sa kwarta, tikalon, bugalon, maghambal si malain kontra sa ilay si katawo, kag sa Diyos, hindi magpati sa ilang mga ginikanan, hindi mapina sa lamaton, kag hindi Diyos nun. Luwasin na, wala sila pasunain sa ila, isid katawo. Wala sila luyang nga magpakigusay sa ila kontra. Ginapakalain nila ang iban, hindi sila makapugong sa ila, kaugalingon. Mapintas, magkontra sa bisan ano nga, maayo. Mangintraidor sila, daso-daso, kag magapadayaw sa ila, kaugalingon. Palabihon pa nila ang mga kalipay na iya sa kalibutan sa Diyos. Last, magapakita-kita sila nga, sila Diyos nun, pero isikway nila ang gahong sang Diyos, likawi ang mga tao nga pariho sina. Palakpakan ta kaugalingon. Kaya na ang mga pulong sang Diyos, Halibliga 2025, puro kita kaon, dessert, appetizer. So, buong 2026, puro kita tsaa. Kung mahilig sa kape, kape ka muda. May cleansing. Sa kape gali wala malain, pero hindi ka mag-sugar. Kay antioxidant man na. So, amoy na. Kung wala ka muna anad mag-tsaa, medyo ma-upload na. Kagma, pait-pait. Pero kung lifestyle nyo na mag-tsaa, namit na ina kay cleansing. Pariwa na sa pulong sa Diyos. Kung wala pa nato nahimo, masakit-sakit ina. Pero kung nahimo na naton, kakataba sa puso ko nahimo na naton kay nga aga-worthy kita sa tubang sa Ginoo, no? Kay nga ay ning last days nga ni
madamo, no, ang mga spirit nga magakriptin na hindi lang nasa tao sa kalibutan. Kita man maapektuhan na maanak sa Ginoo nga nabaptize na kung hindi kita maghalong. Gani, no, salamat sa pulong sa Ginoo nga padayon nga ano sa ato nurture. Kay tungod sa pulong sa Dios nasa kuan kita nga ari kita diri. No, palakpakan ta liwat ka ulingon ta. Nga puro kagalingon ta. Kaya aman, ano sa kuwan kita, nga naka-Bible study pa kita, tungod na sa Word of God, nga nag-remind sa ato, uy, Bible study na, uy, prayer meeting, uy, Domingo, may panimbahon. Gani, pasalamatan man nato ng Ginoo nga, may pastor kita nga nagahatag sa ato, nagabunyag, naga-cultivate, no, sa ato nga taba ang aton nga spiritual para sa diin magpalangit kita tanan. Gani, welcome ta aton Pastor Edgar Ochanero. Yan introduction sa akon. Babalos mo ko. First lady. Si Romaldes Marcos. Sino gani? Si Presidente. Would you shout praise the Lord? Di ba? Kaya palakpakan din si Jesus. Kaya na ko galing yung si Jesus naman. Praise the Lord. Salamat kay Ari kita dire. Oo. Dako ini na kadalagan. Basta maka-attend kita sa Bible study, prayer meeting. Oo. Kaya nga sa time kasubong kabudlay maging faithful. Kay bangon ng sa Biblia na Biblia kita nagambal niya na the love of many shall wax cold. The love of many shall wax cold. Ibig sabihin, hindi niya gina-address siya sa Ginoo sa mga hindi kumulo, kundi sa mga kumulo na mga nagalagan. May talaga di ka-remind sa aton na binasang last Sunday ang tungkol sa power sa pagtuo, diyari. O, bangod sa pagtuo, ano kita diri subong? O, kaya hindi ka ma-place ng Ginoo kung kita pagtuo sa tanan na butan dapat tambay. It is impossible to please God without faith. Maski sa pag-attend, pagtuo po ng ginagamit at ari kita. Dahil katuo kita na si Jesus may lagi may ipadala at may pag-imuon siya sa aton mga kanan. Kaya gina-welcome ang tanan sa aton dira ng mga taga-online. Thank you gid sa katutom ni Brother John Lee, ang Sister Luna, harap sila palagi sa aton online. Praise the Lord. Isa si Alex, isa si Brother Romy, harap man da. Thank you, Brother Romy. Harap na siya, oh. Thank you, Lord. Hindi ka nakita ko mo. Silip-silip ko na ako. Kasi lang kayong mga karon, ay hindi ko na namabalaan. Kaya gambal sila sa akin. Gusto lantaw ko, online ko. Kasi hindi ko na makita pala. Hindi ko mo mag-rate, no? Hindi ko mo. Okay, sa atong Bible study, thank you, Gid, na hindi ko mo-direct. Pero may kulang. May kulang. Si Sister Rona at Sister Joy, nag-lisensya kayo na may katuan sila. Importante man to. Pero Sister, ano yan? Malapit pala. Si Manang. Layo nga ni Sister Mary Ann. Nakalabot pa no? Praise the Lord. Hindi, kaya nga, may nabasahan ako na libro tungkol kay Bernard. Siya na ang pinakamataas sa United Pentecostal Church. Siya ang pinaka-general superintendent. Isa daw sa mga basihan ng pastor na nag-grow ang mga tumuloo kung sa midweeks hanggang tinuha sila mag-atid. Palakpakan tagin. God na siya. Kung gatinguha daw ang mga tumuloo na mag-atid sa midweeks. Kaya ang midweeks, mabudlay kasi hindi ka parehas ang Sunday daw, normal. Pagka-Sunday, maski sa dati ka na mga ginagawa na baptist, katoliko, Sunday, masimba ka ginaya mo. Sunday na sa iya, kay ito kadlaw mo ng ato na isipan. Sabat na siya kung saan na. Pero kung midweeks, away ginya sabat sa ato. Kaya nga mambal ko away, labi na sa mga gaubra di siyempre gaubra, mabiyahe pa sila, kapoy, di kabudlay sila, magtinguha na kisa, dumambala sila na, next na lang
Pero amo na victory kadalagan sa aton kumakalampot kita dali. Alam niyo nga bangod ang Dios ta maayo. Ang Dios ang nagabulig sa aton. Di sa sini nga gabi hindi kita magpadugay. Actually pila ka subject ni sa gani. Ambot na siya tanmo na Mr. Marian, nakita na sa ina para doon sa katuig niya sa natulanay. Kundi mag-rapture ang Ginoo. Ay, hindi mag-rapture. Oo, manis siya naton na ginatulaan. Number 1 pa lang kita. Di kay New Year. Ay, salamat. Kanta pa naman namon na dumduman. Lovely lang. Ito kayo na. Lovely. Here I am to worship. So, Christian, so lovely. Pero tunaan to number 1. Diri pa lang kita, attitude is the key. Ang number 2, pabugat, no? Loyalty. Ikatlo, teach us to pray. Spectrum of God's love, survival kit for the depressed. Sino sa inyo na depressed na? Attindi ka muna. Para matunaan ka na. Araw. Gifts that edify. The ministry, the Bible, praise and worship, spiritual healing, the ministry, church, redeeming the time, God, my place in my world. Di ari kita sa attitude is the key. Kag ang aton key verse, walang iba ko di ang Matthew chapter 7 verse 12, na amoy niyang ginahambal na golden rule. Kasimple man lang nga siya kung tunan nato. Di ara makita nato sa Matthew chapter 7 verse 12 kag na-discuss naton ang ining attitude toward God. Kasi tatlo na siya mo. Ang akong ginatunan sa attitude is the key. Gindiscuss ko na sa mga kuturan. Sabi ko, oo nga naman no, maski sa akong gaaway ko na. Kaya ining subject na ko, nabulik sa ako. Sabi ko, batasan man lang gali ang yabi. Batasan lang. Maski anong circumstansya, maski anong nakalatabo sa palibot mga kung anong dira sa environment ang importante ang attitude o karakter Mas interesado lang Diyos sa aton sa karakter o attitude kaysa comfort zone May time kasi na hindi ka mabaton, hindi ka gusto, pero mas interesado ang Diyos kung may change sa kabuhay niya. Hindi kayo mapatay na, ito, tugnawan ko. Tugnawan lang ka mo. Oo, unique si mong, no? Ano ka unique ba na? Oo, ang chim ko. Kaya nga, gintunan ko. Nung sa Saudi kasi ko, ang gintunan mo na mo dito. Saan ko nga ito magtugnaw Saudi, why man sang snow. O gafag siya pero wala snow. Kay gali, pag natunaw na ang mga sa Europe, kag sa Amerika, ang ice nila to, mga snow, amo na siyang hangin. Yakat to ganit sa mga gagmay, na mga nasyon pareha sa Asia. Di amo ni siguro. Gamot lang. Kung may ice siguro din, siguro hindi lang kuning posisyon na siguro kurog-kurog. Kaya tama man din design sa Diyos sa Pilipinas na wala snow. Kasi may nakasapan ba na. Di okay kung balikan ta, attitude is the key. Balik tatlo ning ginatundaan ta. Una, attitude toward God. Ang batasan ta bala para sa Ginoo, ano kaya? Ang number 1, salvation dapat. Ikadua, 4 na lang siya, submission. Ikatlo, ang pagsalig, walang iba kundi trust. Kag ang huli, naging discuss ta, amoy niya yung praise. Ang praise kasi, hindi ni siya yung overnight o automatic na lagi ta mahimo. Dapat gina-exercise, gina-practice, gina-apply. Para maanad kita. Pag sinabing maanad, magiging batasan na ito. Habit. Lifestyle na para mangpantan. Pag lifestyle na natin, hindi ka na mudlayan. Gindiscuss natin ang tungkol kay Beverly o kay Babe, ang tungkol sa attitude toward God, sa praise. Bago din taningan na siya, ang kabuhay niya, taningan na ba na mo na lang pila ka months na lang mapatay ka na.
iya kalanawan niya, ginbaliskad niya, positive niya, ang negative. Ginhimo niya yan ang nagsalig sa Diyos. Kay gali, iisingit ko lang sa dalian ang tungkol na sa power sang praise, sa pagdayaw. Kay kabudlay din man, no? Labi na kung may problema, may mga circumstansya na daw hindi ka bakol, hindi ka makpan, labi na kung may ginapangayo ka sige ko, tapos wala gyapon. Di kabudlay magdayaw, kabudlay magpasalamat, pero may power gali ang praise. Ang pagdayaw, siyempre, pinaka-the best na nakita natin sa Biblia, si Job. Si Job yan. Sa time sa iya na nadulatan na, nagdayaw pa sa iya. Tingnan mo, ginbalikan sila sa Diyos. Ginbalikan siya sa Diyos. Gindobli ang nadulat sa iya. Tapos si Paul and Silas, piyak sa mga kabutaway sa nagkatabot sa ila, nagdayaw sila sa Ginoo yan. Nagkaroon sa miracle. Di amo ni siyang kay Babe Upon Beverly, ang balsang writer, kung isa daw kataong ara sa ginatawag na daw kabudlayan bala o kung daw hopeless, daw wala na paglaom na sitwasyon, daw wala na. Dead end na bala. Ano ni man, natabo sa kabuhi. So, he focused on that, sabi niya, pero ang praise, nag-change o nag-bago sa ginatawag na focus from problem to God. Ang bot kong ari diri. Ara galit siya sa may babaw. Ay, hindi. Babaw. Sige, paguro ay. Lapit na siya sa uli. Di na siya. Number 11. Number 11. Page 11. Page 11. Gahang siya. Di amo ni siya ang tungkol sa powers ng praise. Ang praise daw, kung may mga circumstansya, kina-practice on ka niya. Kaya I believe gidya may himuon gidya Diyos na iba kaysa akong isipan. Kaya nga sabi niya, my way is not your way. My thought is not your thought. Pero ang gahom daw sa praise, nag-change ang focus sa diin. Mula sa problema, pakat ko sa Diyos. Nakuha niyo? Musilingon, kung may problema kita, dayawon tang Ginoo, i-change niya. Instead na makita ang problema, makita ang Diyos. Kaya wala. Wala lang ang problema gali. Pero kadali lang ang balon. Would you shout amen? Kadali lang ang balon. Pero sa actual kag reality, kabudlay galiin. Kaya natabo niya sa ato, amo na nang palitan. Pero kung sa ligan talaga ang Ginoo, kaya siyempre, wala kita memo ya. Pag truth gina sa iyo. Hindi na sa ma-change niya. Ang truth ang mo ginaya. Di ambal diri, when you praise, you look at the problem through God. Amo na siya gali ang power sa praise o pagdayaw. Ginalantaw mo ang mga circumstansya kag problema o kung ano madira sa pamagitan sa Diyos. O silingon, kung ang imo problema dako, mas dako ang Diyos niya. Di amo nang matakpan siya, makuberan siya. Pero kadali lang ang balon. Kadali lang ang balon. Pero sa reality, kung para na problema, kamusta ka? Bota akong tapo sa akin. Dito, experience na bawat isa sa atin. At least, makita natin diri kung gaano ka powerful sa pagdayaw. Kaya, ang natabo sa iya, ginayo sa San Diyos, gitaningan siya, nalipat lang po dito, 6 months na ba ang taning sa iya. Di wala, naka-mission pa sa iya, missionary sila mo sa Giyabana. Nagbalik pa siya kung hindi ko magsala sa Germany ito mo, o sa Germany, kaginayo sa Crohn's disease. Pag sinabing Crohn, cancer, kag pabalik-balik na. Pero bangod gindayaw niya yung Ginoo ya, gibaliskad niya ang mga isipan niya instead na magreklamo, instead na mag-focus sa problema niya, sa sakit niya, focus sa Ginoo niya. Si Praise kaya ang Valerie, her doctor is amazed. But siya wala siya nagulat. Kaya kilala lang Diyos. Amo na kita yan, hindi kita makibot kung magambal ang doktor. Oh, ano natabo sa iyo?
Makibot kayo mo ng Diyos ay wala ka kakibot. Balaan na to yan sa Ginoo. Kaya kanami sinisang illustration kag actual ni siya. She prays her way through, although she would not want to repeat the experience. She is thankful for what she learned for her spiritual growth during that time. Dako galing mabulig sa aton ha, kung may mga problema kita, magyan ka ang mga circumstance na doon hindi ka maintindihan, maka-learn gali kita dyan. Kaya nga, paalagyan ina sa Diyos para mag-grow ang bawat sa kaya kung hindi inapalagyan, hindi kita mag-grow. Sino ba lang problema sa isang kaginikanan na bata niya, tigulang na wala nag-grow? Titisim na sa Diyos. Gabay pa naman yung panta. Amo na ang attitude toward God. Ano to gani? Maraming malipatan. 4 na siya. Ano gani attitude toward God? Sino makatanda sa inyo? Attitude toward God. Number 1, salvation. Ikadua, submission. Ikatlo, trust. Kag ika-4, amo ni siya, praise. Kailangan mo ni magiging attitude ka sa Ginoo. Ang kaluwasan, importante ang kaluwasan ba na? I-appreciate ka na palagi ang kaluwasan. Kaya kung wala naging ang Diyos ang kaluwasan, huwag makita na luwas. Huwag kita na luwas. Amo na, gina-enjoy ka ni subong. Pati ng future, taging safety niya, gin secured niya, ang langit. Basta magpadayon lang kita, langit na nain. Hindi ka pareha sa iba nang napaluluoy na gak-claim sila pero wala. Pero kita'y ara sa kamaturan. Di kaluwasan, attitude ka dapat sa Ginoo. Naka-receive kita Holy Ghost, baptize kita, at ikadua amo nang submit. Pag sinang submit, surrender ka sa Ginoo. Ibalaan ka siya, ginatawag natin sa Master, Lord. Di kita ang servant. Magkaroon kita sa servant na spirit. Ika-3, saligi kita sa iya niya. Pinakamataas ni sa napagtuo ang pagsalig. Kaya kung madula, maski sa tao, like spiritual nyo, sa anumang relasyon, madula ng pagsalig, laging may awan. Huwag ka nasalig, maski himuan niya pa ng nami, wala ka nasalig, isip ka na hindi namin. Di amo na dapat saligan ng Diyos. Kaya ang Diyos niya faithful niya. Mas hindi kita faithful, bago basa ka sa last Sunday, mas hindi kita faithful niya po ng Diyos. Di masaligan siya. Kag, tinguon ta, lagi magdayaw. Maggusto ka budlay, no? So, kadali lang kayang balon, pero kabudlay ini practice mo. Pero kung maanad na kita, maipit ka man, daw lang, maipit ka, kung anong makalatabo sa imo, ginawan praise the Lord, thank you, Jesus. Doon naging kontento ka na sa inyo. Kagang isa pa mo niya. Sa ako na mo niya, makabulikan din siya. Ang pamangkot ko palagi sa kabuhi ko, sa akong sarili. Say ko, Lord, nga napektuhan ko, kung silingon, ang kalipay, hindi sa inyo. Kaya ko, gabawas dahil doon apektuhan ko, but silingon, sinugid ang kalipay tao. Sinugid ang treasure, ang joy ta. Kung ang Ginoo, but silingon, maski madulang tanan, hindi lang ang Ginoo. May mo na matuod. Di ko madulang iba, napektuhan ka, but silingon, amo itong kalipay. Di na si Job, nadula tanan iya, nagamitan wealth, ano pa na, maski lawas ng gani, kulang na lang mapatay siya. Pamilya niya. Wala sa napektuhan. Kaya nga, maski madulang tanan, kung arang Diyos ay arang niya po ng tanan. Palakpakan ng Ginoo. Gabay pa na, buligan kita sa Diyos na magsadig siya sa musina. Para ang focus tabla sa Silingko, 2026, ma-change naman sa nandigan. Yaka-fail kita pero subukin mo. Attitude toward others. Sige na. Attitude toward others. Tatlo na siya mo. Attitude toward God, others, ang last, toward ourselves. Ano kayang attitude ka towards sa iba? Perhaps, the golden rule, the best daw na isummarize ang tungkol sa attitude para sa iba. Kaya nga ang paraphrase ang Matthew 7:12, ang munisiyang, do unto others as you would have them do unto you.
Nakuha niyo? Hindi niyo maintindihan para preso na. Do, himuon raw para sa iba kung anong gusto ta na himuon nila sa ato. Kasimple lang. Una-unaon ta palagi. Kaya nga, ang ginsulat niya dati, in other words, ano niya, kung may mga sitwasyon sa iba para mahangpan ta, ibutang kang akong kabalingon sa inyo. Klaro pag na yan. Ang ambal na rin sa pinaka-statement na rin. In other words, sabi niya, dapat daw, ibutang kang atong kabalingon sa place sa sinang person para maintindihan ta ang kanyang sitwasyon. Para, kung sa ano bala, hindi ka mahimo na malain sa inyo. Kaya kung ikaw sa place niya, hindi ka man gusto ganina, himuhan ka sa malain. Kung himuhan ka sa mayo. Kaya, in other words, amo na himuhan. Kaya, kanami isang golden rule. Kaya nga, effective inikag, napaka-powerful ini kung matumanda. Ka-powerful gini. Budlay pero sa tuod naman may scripture lang Biblia na hindi daw mabudlay ang pulong sa Diyos. Ang botong debate ka mo nila. Ang balong ko, ang sikreto. Pwede, may singit mo. Ang 1 John chapter 5, verse 3. Reality, kita gambal na. Daw kabudlay, mag-alagad. Daw kabudlay, magsunod sa gusto sa Diyos o pulong sa Diyos. Pero ang bal sa Biblia, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments, ano daw, are not grievous. Ano? Hindi mabudlay. Pero hindi patihan, no? Nakuha nyo? Amo na ambal ni John. Si John nagsulat sa apat na libro, di ba? John, 1 John, 2 John, 3 John. Pero ang bal niya, ang sugo sa Diyos, hindi mamudlay. Kaya nga, ako ga-agree, kaya nga, hindi mamudlay. Kaya ang Holy Ghost nagabulig sa atin. Pero kung kaugalingon ka lang, nabudlayan. Okay, napa niya na? Kaya dapat lagi kita silalom sa Holy Ghost. Dapat lagi kita mangayo bulig sa inyo para hindi mabudlay, magsunod sa gusto sa Ginoo. Kaya ginpadala ang Holy Ghost sa aton para magbulig sa aton. Lain may bulig ka. Kaya nabudlay, na panalom ang aton o galing sa Holy Ghost. Kita lang niya. Kamuna, galing mabudlay. Pero ang bali dyan, di mabudlay yan. Ano yan ang Holy Ghost, harap sa inyo. Kaya, kanami lang, kung isa-isahon ka ni padalumon ta, ang relasyon sa Ginoo. Kaya ang attitude toward others, okay, si Paul mismo nagambal diri sa Galatian, pwede kaya, Galatian chapter 5, verse 13 to 14. Excuse. Galatian, o Galatia. Oo, 5, 13 to 14. Sa Ilonggo na lang, Kaya? Okay. May Ilonggo? Okay. Sige, basahan na lang. Kamo mga kauturan, itawag sa Diyos para maging kuluway sa kasubuan. Okay. Pero hindi ninyo pagamiton ang inyong kahiluwayan sa paghimo sa gusto sa inyong tawhanon nga kinaugali. Ang inyong himuon, alagaran ninyo ang isa ka isa na may paghigugma. Tungod nga ang ilog ng kasubuan natin mo sa isa kasubo, higugmaon mo ang imo isig ka tao pareho sa paghigugma mo sa imo kaugalingon. Golden rule. Imagine namudamo sa kasubuan. O, butang mo 10 commandments, plus umone. Pero isa lang kalima, uwi sina. Ang love one another. Budlay hindi.
Ay, budlayan eh. Love one another. Love your neighbor as you love yourself. Abal ko sa inyo, kayo na mabudlay kung hindi kita magpabulik sa Holy Ghost. Buti nung lagi kita magsalik sa Holy Ghost. Buligid ko. Sino kaya tatay pag nanay ng bata niya lagi ka pangayo bulik yung galambing. Siyempre lipay-lipay. Amo man ang Diyos. Palipay na siya. Lord, di ko kasaramin. Pero gano'n ka-powerful sa ginatawag na golden rule. Mapuli ang tanan na kasubukan. Nanto. Kung ano dito sa isa sa Ginoo para man sa ato. Pero paano ini ma-express ining batasan bilang gahigugma kita sa iba o kung higumaon ang iba? Servant in love. Ano na siya? Una daw, be compassionate. Para na da? Be compassionate. Next. Be compassionate. According sa Webster, okay, dictionary, ang baldere, ang compassion is a sympathetic consciousness of other distress together with a desire to alleviate it. Ano po silingon dere? Pag sinabing compassion, naluhoy ka ba? Kasimpatiya ka. Pero isa kabutan na, pakabudlay maluhoy sa isa katao sa kapwa. Wala ko na experience. Doon hindi mo maintindihan ng lagi. Sa hambal ka lang na hambal. Kaya mo na. Kung ikaw mamay. Eh, wala na tabo sa imo. Kasi ikaw pa mangakig sa iya. Blado. Instead na simpatiya mo tani. Malukoy ka hindi. Ang iba, ga-expect. Pero ang compassion o compassionate, maramdaman na nila. Nagasimpatiya ka, nahampan mo. Pero kung ari na di siya, kung di mo mamampan, ibutang mo sa lugar mo na ikaw na lang. Kung ako kaya maglayo sa sambulig sa akon, o kung mga isang advice, o kung matabo sa iya, ano kaya ang akon gusto man? Nakuha niyo, kung wala natabo sa inyo. Pero kung na-experience yun na, madali magambal na kayo, na-experience mo. Makambal kaya sa nagapangayo o kung natabo sa iya. Parehas na, halimbawa, may-ari dire. Kung ang isa na patyan, kung di mo nang pan, okay na sa mo. Sabi na ako mag-ibig siya, hindi lang, relax na, kaya mo na. Kung ikaw nga, sobra pag-rugayo mo. Doon mo na bala, kaya wala ka nakagi mo, kung nagyan mo, makambal ka, sige lang, kay experience mo na. O muna ka na, may kit mo experience na. Di, kung padalo mo, tadi explanation na yung niya. One who has experienced a distressing situation can empathize with another who is going through a similar experience. The same experience, mahangpan mo, bangod, na agyan. Experience mo na dyan mo. Kaya doon ka dali, bala. Dali mo siya masimpatiya. Dali mo siya daw maluoy kasi yan. Di dapat daw amuning batasan na express ta sa toward others. Ang compassion. Kamusta kaya? Nahimutan sa iba. Wala ko pag-iingay na. Nahimutan man sa iba. Compassion. Bangot siya natabo sa iya. Anamin na siya pala. Padalom na siya. Wala pa ganit sa sensitive. Wala pa lang kita sa compassion. Dapat maluoy kita. Kaya dapat amuning batasan natin toward others. Toward others. Kaya ginasugo sa Diyos. Wala kita may bugya basta sugo sa Diyos para na sa kayuhan sa aton, kalag sa aton, kaluwasan. One who has experienced distressing, grabe na pag sinagit, grabe kasubo, grabe na problema niya. For example daw, isa katao na nadulaan sa isang labuan, para sa kay Brother Nunoy. Example din. Nadulaan ka sa... Ang asawa, wala, hindi basta-basta. Nadulaan ka sa asawa. Amo mo na sa bala din la,
Wala ganyan. O, Sinday, o. Budlay, wala ba na, no? Dito man, o. That's there is nga pa di. May nalaga niya asawa pa po. Oo, may bala ka pa. Oo, kaya nga, oo, may mga time is, pag-arabanan niyo, wala niyo gina-preserve, wala niyo salamatan, nakasawa niyo. Pero kung mapatay na, dapat hindi ka mapatay. Nung buhay pa, wala mo man sa inalagaan. Hindi, ikaw yan sa tanan. Sensitive ka, so next pa ng sensitive. Nakuha nyo, habang buwi ang partner nyo, alagaan nyo. Igugmaon nyo. Wala ganyan. Wala problema, yung mga wala pa yan. Wala din sila kay tintiya mo. Pero kita yung may mga partner niya, naintindihan ka na yan. Kung wala na, ano ang bal sa isa kakotura naton? Ano ang bal niya? Di ba, ulugtasan bata ko, basta di na mapatay. O, kita mo na. Kaya nga, maski ulugtasan siya, may inuhon kita siya na hindi mo may mo. Eksakto kita siya. Pangitaon mo gid siya, kung mapatay siya, ay tani siya nang nagwada. Ay siya tani na nagbumba, siya na tani mamanlaw, siya na tani nagamusin. Tuod na siya. Pero kung wala na, kulang na eh. Amo man sasawa, siya tani nagluto na, siya na tani nagamuni. Naka-relate ko na eh. So, nabatyagan mo sa buwan. Subo, ginuno. May pasadya ko na sinuno. Hindi kay Ari siya. O mangpan mo raw, ang isa ka tao na natabo sa iya, kung natabo man sa iyo. Kung gaano ka budlay, paano. Isa gambala na sinuno, wala lang sa aton. Budlay, wala sawa, budlay, wala stability, wala na. Okay lang, mamatay ka lang, pero wala natabo sa iyo mo. Pero kung matabo sa imo, ma-appear pa ka mo diba? Kaya parehas mo. Natabo mo na sakot, pero kung wala, hindi mo masyado maintindihan wala. Pero ang compassion, magamit mo ni, maski wala natabo sa imo, ibutang mo sa lugar niya na ikaw dara. Ano kaya ang malatsagon? Nakuha nyo? Kung ikaw bala, amo man na, subo-subo. Budlay. Di amo ng compassion. Dapat maano ni sa aton, ma-express na ni sa iba para maging attitude natin. Attitude to others. Ako blabang gabasa, gatuon, gano'n, sabi ko, namihan ko, kaya nga, may mga tayo kisa na, hindi mo mahimo mo. Kag wala mo nahimo, may time kisa na, nabasa mo, o nahimo mo, dali, patang mo naman, Diyos, dumdabo ko, nagyapon kita po lang. Yabang may nang panot pa siya, mo ko na natin, tinuan. Okay, however, ang balik sa inyo, even if one has not been through such experience, he can't attempt. I-try nyo na hangpon mga bagay na yan, na i-try nyo na ikaw sa lugar niya para mabatyagan mo ang kanyang sitwasyon. Ano man, sabi niya, would like for someone to do for him, should try to do for a person who needs help. Kaya nga, mabuligan mo siya. Magkaroon ka sa simpatiya sa iya. Magkaroon ka sa talukoy sa iya. Bangod ginabutan mo ang lugar niya sa iyo. O kung lugar, ang iya lugar, butang mo ang iyo lugar niya. Muna mangtan na. Yan sa inyo. Imuunta na eh. Imuunta na eh. Kung nahibok niya. Kung na siya balaan ko muna. Maski wala ko sa lugar mo, pero hindi na ulahog. Kaya kung sabal ko kisa, kuha ko. Kaya, kisa gani, pag-ara ko na sa balay, pag sinabi ni Mr. Bernie, ano ganit na magyan sa ibon? J, ha? Ne? Ane? Yeah! Ane? Ne? No? Ne? Isa pag mabatian ko, Mr. Bernie, arap pa. Tod na siya. Galanda ko na sa bintana, okay na ko sa Mr. Bernie. Muna. Mabatyagan mo ba na? Kung ikaw muna. Oo. Kaya si sister,
Dumduman ko tuloy sa lapas. Sabi niya, di ba, aliw yung tasan ba na po, basta buhay. Pwede sabihin mo. Pero ginimo niya the best niya. Ang wala niya lang na imo, ang wala niya ginadala sa Ginoo. Pinaka-worst na siya. Oo. Pero at least, nagtinguhat siya. Ginhangop niya, amo na eh. Ginbuligan niya. Okay, makato kita sa ikaduwa na paano ito ma-express ining paano ma-express ining attitude others. Be sensitive. Subong malalain ng sensitive ka. Naging sensitive kita sa sala sang iba. Ay, gamay lang na sala. Sensitive ka. Ano naman na? Hindi mo sala ako na pero sensitive ka. Pati ikaw no lamin. Pero laing gali ang gusto sa Diyos. Attitude to one another. Kaya maging sensitive kita sa balatyago nila, sa ilang mga needs, sa ilang mga, para makaservisyo na sila makaserve kita sa ilang. A person needs to develop a sensitivity to the feelings of others. Hindi daw lahog niya siya. Kailangan niya siya gina-develop. Pag sinabing develop, do kamera na gina-develop pa. Maagi ka pa sa laboratory, maagi ka sa dark room, di ba? Di ang development, dugay niya siya. Dugay, gina-develop. Di dapat tunan ta, tiyagaan ta, na maging sensitive kita sa mga needs ng iba. Ginbasa kay na ni Sister Freya ang sulat ni Paul kay Timothy, siya anak sa pagtuo. Subong na panahon, last day subong. Ara pa kita sa last days ha, no doubt ginaya. Alin pa sa adlaw sa Pentecost asa subong. Last days pa na siya. Siguro day na lang, di na days. Last day, lapit-lapit ng pagkara. Sige, mag-close na ang aton na dispensation. Butsilingon ang pertahan sang Gentiles, lapit na magsara, maging rapture na. Pero, ang batasan sa tao, ang munisubong. Hindi na sensitive sa iba. Kaya wala siya. Wala siya labot sa iba. Wala niya, dapat apostolic. May Espiritu Santo kita. Hindi kita maghambal palagi. Labot ko siya. Why ilabot na yan? Huwag matabo. Kita ang suga. Kita ang asin. Kita ang kamot. Kita ang tiil. Kita ang bakba. Kita ang... Amo na binabot kita sa ila. Kaya nga, kung madula sila, bangot sa aton sa labot na. Hindi kita magambal na. Why ko ilabot na yan? Masamo ka niya. Hindi ka muna subong nakalatabo, subong sa last days. Iya-iyahon. Balala sa dayo. Hindi ang muna. Ang muna tingwaon na maski mapunlay sa aton sa pakinabangan sa iba. Nga si Jesus, kung ginisip niya po galingon niya. Manulabot ko sa inyo yan. Magrano na po sa langit niya. Pero bago inisip niya kita, di bali mabudlayan siya. Di bali ilansang siya. Di bali mapatay siya, bangot sa atin. Kaya ginaisip niya kita yan. Kita yung ginapasulabi niya. Hindi ako galingon niya. Anak ko niya. Tiyan mo na kita dapat. Hindi tiyan pag... Gulay-gulay, no? Tiyan mo na itong papel. Sa tudlang mapatay kita. Wala naman tayo dun. Oo, mga handom ka sa mga butang na hindi ka maangkon na. Pero handom mo na rapat sa Ginoo. Okay, maski mapatay kita, maangkon na ginay. Hindi niya madula. Di amo na yung sensitive, a person needs to develop. Dapat, ambal ganito rin yung sa kalibro, it takes too little to be alone, above average. Umpisahan ta lang sa gamay. Would you shout amen? Umpisahan ta sa gamay, maging sensitive kita. Pag may mabatsagan kita, may makita kita, may balitaan kita, tingwaon ta. Bawa may kinangnanon din. Gawin natin, bawa may umugin. Para at least, attitude toward others. Budlay din siya pero i-develop na. Kaya nga, total nagalagad na ginang kita, hindi man kanugod. Okay, ang baldere, ari pagigaliho, kanami, isang example na dere. Tingwaon ta ha. Ambal sa Proverbs.
Kaya kung gahikay kita doon sa tao, ginaykayan ka nagtura sa iya. Kung kalaway sa mga tao, ikaw mamay ko nanay niya, hindi ka kaya mangake. Pero kita kisa ka doon kadali lang. O, grabing ilong ba? O, grabing tiil ba? Grabing. Nakuha niyo? Di kung ka mo mamigin ka na niya, hindi ka mo mangake. Di nga ako, ikaw yan, doon kadali lang magambal. Sabi, amen, magambal. Hindi ato niya batasan mo. Pero others, sa iba, tingoon ka na, kung ganda man. Kaya nga, kung ginaykayan ng tao, ginaykayan ka ng tugat sa iya, ang Diyos. Buara, mumukha na. Ay, abaw, abnormal. Ikaw man, hindi ka mag-akin. Kung tatay ka kagag nanay niya, mabatian mo, siya man, please may harap kami sa una sa Miagaw. Watch your time. Hindi guard, watch your time. May mga amot-amot pa to kami sa una, may mga multa-multa pa na yan. Sila pamilya, ba number 1 yun na sila. Pag makabambal na hindi malain, utang, piso. Ginabakal man nila sudan. Pero mana, watch your time mo, mahalungan mo. Di ka nga, sensitive ka. Attitude toward others. Abi mo, okay lang, siya galing dito. Nakuha niyo? Hindi kita magiging sa Proverbs. Basa ba ako mag-Proverbs? Kaya daw mo gina. Grabing kaalam sa Ginoo na ginatay kay Solomon. Halong kita daw maghambal na daw haras. Daw masakit. Kaya nga, wow, ang tongues, arada ang life and death. Duwa man na nakabutan. Paghambal mo kabuhi o kung kamatay. Sakit o makapaumpaw. Di halungan, tagid. Lumudak mo kay talungan, yung aton niya nung uli, ito malungan mo. Sagay tayo, sigba mo niya, aton bla. Bantayan ka. Lumudak mo kita, sensitive kita dapat sa muna. But sa lingon, hindi lang kita basta-basta magambal, gali. Abi na itong isa, okay lang, bato niya na, hindi, sakit na. Kung kita mambiambalan, magaling niya guro, sinugid na. Oo, munang kalatabo. Di maging sensitive kita towards. Hindi ta pagambala-bala, ari gali sabi niya, ang balya diri, look at that ugly baby. Sabi Susong, kumunin nga siyang kabulan na tiis ko sa iya. Allah, ginapadita po sa balo mo lang niya, laway-laway sa bata mo. Maski gali magambal kita sa mga normal, never lang anay. May pangbuyuan na lang. Muli ka na lang sila. Sensitive. Kung kita magaling mo na masakit. May talay kung okay lang pala. Kung hindi. Hindi siya nakabulig ini sa akin. Attitude is the key. Kaya nga, why kakabalo? Kita gali ang naging rason. Even those who want to be kind and considerate often find themselves so busy that they do not take time to minister to the needs of others. Abi natong kisa, bangod sina, hindi kita sensitive, hindi gali kita naka-minister o naka-servisyo sa kinanglanon sa iba. Sometimes, a person does not express a need. May harap lang mga tao na huluyaon. Huluyaon wala, hindi sila kahambal, pero kung sensitive ka lang, maintindihan mo dayo, bumitilangan din mani. Nauya sila. Pero kung sensitive ka, makaservisyo ka sa inyo. Tunaan mo ba, i-develop mo. Hindi basta-basta nimo ang sensitive. Kita subong yung sensitive sa dinamik. Gamay lang diferensya, sensitive. Do palit, tabla do bata. Abi, patigat mo naman. Do pa damulon naman, ano ganito tawag na. Do may kalos ba? Ano ganito kalos? Kibulan ka mablang ako na. Na maski mo itong mga diferensya, wala lang siya. Mas importante na galagad kasi mag-grow ka, mag-grow. I-change man sa Diyos ang mga palanaman. Di, ang tanami din, sabi din, we need to listen. Sino sa inyo diri may art? Sino sa inyo diri may
may abilidad na mamati. Subong bala, kabudlay na, Ma'am Ara, kabudlay pang tao sa tao. Paghambal mo muna, isambal mo, pulo na yun. Dali lang bala, mati na, nay. Nakuha niyo? Gambal pa ko gani. Dali lang bro eh. Wala ka pa gani ka mamati. Na-experience niyo man. Na-experience niyo man eh. Oo, wala na sa atin subong abilidad o kung sa muning klase na mamati. Bala. Mati ka man. Kabuglay. Puro ikaw lang. Ikaw lang hambal. Ako naman. Labi na sa mga counseling, pinaka-the best na abilidad sa mga counsel, mamati. Mati ka. Sige lang, hambala lang siya. May di alam na. Because doon ka dasig sa imo mind, hambal ka, pagambal niya, para dahil sa imo, hambalan mo siya. Wala pa gani. Basta hindi ito mo yan. Art, amo ni sabi ko, Lord, sa amon mga counselor. Dapat amo ni siya. Labi na po na nag-grow kita, damo mga kauturan, mga ibang tao na kailangan nila kita. Dapat daw, we need to listen between the words. Ariyo, pinaka-the best na gintunan nila kag ginatuduan kita dire. Mati ka blas ang word niya. May ara dira na makuha mo. Ay, amo na to dayon. Pero kung wala ka sa abilidad, o kung hindi ka kabalo mag-patient sa pagpamati, amo na. Wala pa saya, ang baga dayon na, wala. Sabi, yung pangayo advice, uli. Tuon na. Dapat may abilidad kita na mamati. Para amo ning batasan ka towards others. Ability to listen. To pick up subtle hints of anxiety, frustration, depression, grabe subong ang sakit ng tao, heart attack. Being sensitive sa sining mga unspoken feelings. May aragay unspoken prayer, request. Unspoken. Kabuglay na prayer ng unspoken. Ano kayang balon mo sa Ginoo? Lord, unspoken man, Lord eh. Sabta man sila sa unspoken, Lord eh. Pero hindi ba wala lang unspoken. Pero kabuglay, no? Ano ito man? Basta unspoken, Lord ah. Mabalangin, okay, unspoken mo sa bato. Pero hindi. Pag sinabing unspoken na feelings, kung sensitive ka, mabalan. Kung sensitive ka, mabalan. May mga hindi nila mambal, pero kung sensitive ka, tunan mo siya, kung kilala mo siya, kailangan may art ka lang sa pagpamati. Kaya kung wala ka abilidad sa pagpamati, wala na to sa imo, pinakambal na siya. Pero tunan, pamatian mo siya. Kabuglay, subong magulat, mamati. Oo. Mula mga marites, nagbinis na. Okay, next. Another next. Kaya nga, kung may balikan tang compassion, doon ginapamataan mo bilang ginaproblema. Gabay pa muna tali kita. Hindi ginapabukat. Would you shout amen? Ang muna gani, ginasempatiya natin sila, nahangpan natin sila. Kaya kung ikaw magbi, mapautwas tapos butangan mo sa tingga. Di mo pag dapat ka magano. Si amo ni dapat maging sensitive kita. Ari naman, be encouraging. Inibla, nung nagkaroon kami sa nagligat ko na, 7, 8, no? Dito kami sa may Gimban. Nagkaroon kami sa seminar, kag may ara kami retreat, ministerial retreat. Kada isa sa amon report. Mag-report ko muna, i-report ko muna ang sitwasyon ng isa. Pero ang bal ko muna, introduction siya. Ano gusto niyo, good news o bad news? Kinara na mo, kasi ginatago ang mga bad news. Ang bad news ay mga kaluyahon na. Kasi hindi ka mambal. Mga diferensya ta, hindi ka mambal, pero mga nanami, ang mambal ta, di ba?
narelay ko sa inyo na, kita mo na kiss na. Okay lang, pero may mga hindi galit namin. Jambal ko muna yun. Sabi ko, simple man lang yun. Nami ko mag-encourage. Ako ba in-encourage ko, damo ko salamat sa ako, mga workers, pastor. Pero ang bal ko, gawlat ko kaysa na-encourage ako, wala. Kadlaw sila. Ang what ko nakakuha yung point ko, nung nag-testimony ko, salamat, damo sa akong gabay palagi. Thank you din sa padala ko, mga encouraging word, exhortation. So sabi ko, ako wala mo nag-encourage ako. Bang nagsabat si Sir. Bakit ko? Kaya nga, may mga time isa muna, may mga time isa, labi na kung pastor ka. Wala sila kabalo sa grabe problema mo. Kaya gani, kung may mga time isa na makahambal ka sa iya, maka-encourage ka. Kaya mo ni dapat sa aton attitude towards others. Kita man mag-encourage. Would you shout amen? Kung naka-encourage sila sa aton, kita man ma-encourage sila. Nga, everyone has time during his life when he needs encouragement. May mga time dyan. Kisa hindi kita sensitive, abi na doon, okay na. May storya dira sa Mindanao, sa kapastor. Why sila kabalo? Grabe ang problema niya. May posisyon na siya sa isa ka-organization. Dako ang church, damo member. Pero why sila kabalo? Grabe ang problema niya. Message niya lang ang kabalo. Until na gamudamo sila balayran, tapos may mga, basta dumdamo, hindi na sa kasakan. Kaya ginambalan niya ang message niya. Kaya impake ka na. Kaya ma-resign ko. Kaya mapuli na sila. Dito sa Mindanao na kami. Kaya ang bala message niya, hindi ka magkamusin na ang decision. Ma-pray kita. Tanan na lang ginimo. Wala gyapon. Amo nang mensahe niya. Depression. In the valley, ganito. Sabi niya, tanan na lang ginimo ko, wala gyapon. Mga mensahe, wala gyapon. Ma-resign na sa wala kabalo ang mga kauturan o member. Until ang balay message niya, mapakitluwi kita sa Ginoo, mapray kita. Kung anong will niya para sa pag-pray nila. Pero pila na lang kabulan na struggle niya. Wala kabalo ang member. Pag-pray niya muna, last na prayer nila na message niya, may tingog ang Ginoo. Nagambal sa iya. Sabi niya tapos, okay na. Tanan na, masolve na nga. Testimony niya, testify niya sa mga member. Pastor, amo ka na gali? Why kami ka ba, no? Sabi niya, kaya nga, sabi niya, Pastor, wala pastor mo. Kaya gali. Bawat isa sa atin, maka-experience ang kinanglan, encouragement. Kung muna kung sensitive ka, may mga time isa doon hindi makita sa atin, di ba? May araw mo na pala, balitaan mo lang, papatay ko sa naganasya. Kaya gali, kung sensitive kita, gamiton kita sa inyo, be encouraging. Everyone has time during his life when he needs encouragement. The ability to listen is important in the encouragement process. Excuse. Giving someone time and attention and making an attempt to understand him, his feeling, and situation will provide a great relief. Makabuligid man kita makapamagan. Unang panta ang iyang sitwasyon. Kailangan niya encouragement. We can help him to see the silver lining to his problem cloud. Dudulong-dulong naman ka, pero kung maka-advise ka sa iya, maka-encourage ka sa iya, kadako daw uli. Help him to look forward to a bright future. Do wala na sarado. Do did end. Pero kung makabuli ka encourage do pati future do nagsanag. May paglaan po. Kaya towards other, be encouraging. Ako ginahimo ko subong amulan na
mga, may time isa daw wala lang sa akin, padala. Bo, may nagabalo sa akin. Pastor, kung kulang na lang na ipakita na video call o kung ano gigit. Pastor, thank you. Git sa padala mo. Eksakto sa time ko mo. Naging padala mo kay kung wala, ambot na. Hindi na siguro ako mabuta. Amo lang po ha. Mga pulong sa Diyos o kung mga quotation nila. Naway ka kabalo nila. Hindi man time isa na mo na, pero may time may mga needs. Di magiging encouragement. Maski sa ano man, umuod ka na. Maring iba, hindi pa nila ma-appreciate, pero may time isa na gamitin nila sa Diyos para sa inyo. Di at least makabuli ka na, ay hindi paglao. Let him know we will stand beside him, encourage him, and productive activity. Pag sinabi mo na, you are not alone. Dako na na sa ila, may encourage. Sister, brother, hindi ka nag-isa. Hari na kami. Lakpakan ang Ginoo. Makambal kita sa ila, sabi na, style ka kaysa sa pangkatay, simpatiya mo na. Pero, mas hindi sa mo ng tabo, mas may mga problema sila, hindi mo man mabalaan. Makambal ka sila, sige na padayon. Hindi ka nag-iisip. Hari kami ga-praising. Matingala ka na lang, nakapadayon siya. Sige nga, seryoso kayo. Pag sinabi mo na ari kami, kapangamuyo ka din na siya. Ari ang power sa prayer, tandaan nyo din. Oras na magambal kita sa Diyos, first time na pagambal mo sa iya, huwag na nalipatan. Tandaan nyo din na amo ng kagahon sa power. Amo na dapat saligan na siya, amo ng kamaturan. Kung di ka din magsalig, hindi mo na yung diferensya. Pero kung saligan ang paghambal mo, Lord, si Juan, bala na sa Diyos. Una mo palang paghambal, bala niya na. Malipatan mo man hindi, bala niya na. Muna ka powerful pray. Kaya encourage na sila sa pamagitan sila. Ay, terrible na na. Galabot, prayer na masil ka na yun. Okay, next, pwede pa. Be respectful. Ano na siya? Mabaldari, of course, we should respect our leaders and those in authority. May ara di advice ng Biblia kag ang authority. Maski na sa subong, bagay dugay kag ganing kinambal sa inyo. Maski malain na naton government na tao nila. Ang government okay na siya ha. Okay sa abla pares. Ang TV, malain hindi. Ang unit, yung way labot yan. Ang gagawa nila hindi na. Di ang government, nami ina yung government. Kay government na, ano na gano'n, may government. Di rin ko nabalaan ba na nung sa kadugay ko kadto sa jail, may government kaya sa sulod. Nakabalo, inagali ang mga warden, kag ang mga sa government. May government sila sa sulod, maski mga preso na sila. Ginpasugtan na sila, may government sila. Para maging maayos. Di kaso lang, siyempre, ginabusuhan sa iba. Para sa atin, may government. Mas isa church, may government, ginabusuhan. Pero, maski anong kakalatabok subong sa mga ginabutang dira sa Diyos. Kaya ang Diyos nagbutang dira mo, ang verse Hebrews, chapter 13, Romans, chapter 13, ang Diyos nagbutang, maski malain hindi. May purpose yung Diyos. Nga gibutang, ano daw kita, mag-submit sa ila. Hindi kita mag-against sa ila. Would you shout amen? Kay oras na mag-against kita, kay nga government na mo, ang muna kisa, may problema kita, kaya against kita mo. Hindi ka ba problema, kaya wala kayo sana. Mas kanin mo sa imo, kaya kayo sana. Pero hindi tablang manigar, bilang isa kapos ko. Isa din, kita, pag nabatian ka mo niya, mani mo sa balita, balain, infra kita, dapat sa iya na pupuntan ulo, dapat sa iya yan, mani. Against kita dahil, di sala na, balsong Biblia. Dapat, ano daw ba yan, sa authority. 1 Thessalonians. Okay. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13.
Siyempre, una sa tanan, pag sinabing respect, o be respectful sa authority o kung sa mga leaders. First Thessalonians, Tagalog ba? O, prepare lang guys. First Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13. Gani tahuron gid ninyo sila kakigugmaon tungod sa ila ulam. Magkabuhi kamo may maayo nga relasyon sa isa ang isa. 13. Pwede. Ah, Ay, 12, 13. 12 to 13. Karon mga kautulan, Ah. nagapangabay kami sa inyo nga tahuron ninyo ang mga nagapangabudlay sa inyo. Sige. Gitpili sila sa Ginoo nga magatoy-toy kag magatudlo sa inyo. Gani tahuron gid ninyo sila kag higugmaon tungod sa ila ubra. Magkabuhi kamo nga may maayo nga relasyon sa isa kag isa. Siyempre, una leaders. Pero kung gusto nyo, pati ang sa ginabutang na sa Diyos sa mga munisipyo, sa palasyo, kung din nila. Para sa Romans 13. Sige ba 13 din. Romans 13. Para may supporting kita. Para mo nasa sa 1 Peter, damo, 2 Peter. O, Romans 13. Sige ba, 1. Ang kada isa sa inyo dapat matinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno. Okay. Klaro? Klaro? Sugo ba sa Biblia na yan? Ano daw kita? Matinumano. Mag-obey, mag-respect sa mga leader ka eh. Pero kita ya bala. Mga Kristiyano pala kita. Ano, labwag ko na sa iya. Mga cracks mo na mga mo nakikita mo. Sa paghambal pa lang gani against na kita. Huwag na kita kasabangit. Pero ara, sige pa be. Tapusan mo lang. Sige. Verse 1 lang. Kay ang tanan nga paggobyerno halin sa Dios, kag ang mga manugdumala ibutang sa Dios sa ilang pwesto. Okay. Tatamin mo. That's the will of God. Malain man siya hindi. Submit ka lang niya. Kaya nga, maski ano pang problema, kaya wala kay mo, malain siya nila. Hindi ka kulbaan. Tama na siya. Pero kung against siya, muna yun sana. Muna. May problema ka. However, sabi niya, as God's creation, every person should be valued. Ano po siningon na rin? Special na natao na ito kasi. Kaya ang Ginoo mismo, God is no respecter of person. Kita lang na yan. Pero ang Diyos, kung kita nagatuman, ang Diyos wala nagapasula. Di tanan kita palarias. May value kita tanan. Tubulo ko man sa hindi. Tao gintuga. Ang pinakanamit ang sa atin, nagigipili kita sa Diyos. We are chosen. We are peculiar people. Pero kung sa value, parehas kita tanan. Tanan kita yung importante. Kaya ang ginimo sa Diyos, para to sa tanan. Kaya sabi niya, for God so loved the world. Kaya tanan importante. Ang busiling diri, respect ta sila. Kaya nga, be respectful. That is attitude toward others. Respect ta. Hindi yan sabihin mo na, isa ordinary man sila kung ano lang. Ang baldere, his feelings, thoughts, and opinions should not be ridiculed, nor should be made to feel inferior. In talking with another about his problems, we should respect his right to pray. Sino-sino may ilig mag okay lang, may problema. Hindi nakalapot sa iba. May pag-ani ka katulog. Ni-chismis mo na sa iba. Muna yung luyag kita na yung mga please. May ilig kita magmal. Hindi ka kalapot sa iba. Ako yan. May privacy. Wala siya ng hambal na isugit mo na, pero nga insugit mo. Shout amen. Pinadvisean ng tumulukuhan. Kung nagsalig siya sa aton, respect na. Kung nagsalig siya sa aton na ikaw isugiran niya, hindi pag isugit-sugit sa iba, ha? Wala, amen na.
Hindi naman. Maluoy man ka mo. Nag-respect na gani sa inyo. Gisalikan ka na nagani. Na nagsugit, tapos baway ka pamangkot, gisugit mo yung buya. Why gani ka pamangkot? May tani kung ginapilit ka, ano to, how? Siguro daw, ka na umrahon mo ba eh. Pero hindi ang sikreto sa iba, hindi ka kapagsugi. Labi na kung sensitive. Kaya makaguba na sa iya, kag hindi na respect sa iya. Ikaw mo kung sa mo, naki ka man. Nang bala na kita, ikaw lang, mo man na siya. Golden rule yan. The attitude toward others. Respectful. Be respectful. We can be concerned without prying into our areas he is reluctant to discuss. Muna gabay pa na maging batasan anisa para sa iba. Kung gina-respect niya kita, kung gusto. Ariyo, lagi ko nabatian, maski diin, sa mga seminar, sa kabataan, pamilya, sa church, kung diin. Nga wala na respect sa buong tao, sa leader, labi na sa government. Kaya nga, sila mismo daw gatudlo, hindi sila respect. Kamay niya. Pero hindi kita dapat siya magsunod. The same man sa akong, nga wala kita gina-respect sa iba. Wala natin gina-respect sa iba. Sa mga kabataan lang ba siya. Ikaw man ang tudlo, hindi kita respect. Bagkus sala na siya. Pero kita gali. Ari, isa kabutang na mo niyo. Please lang hindi man lang niya kung kasi ito, kundi para sa kanan. Kung may mga problema, labi na kung may mga tao na hindi tumulong. Hindi ka mo mag-storya problema sa church, ha? Lagi men ha? Kaya nga, pinagmamalakit ang church mo. Tama? Ginataas ng Ginoo ko ng church. Nani. Balang kami problema pala. Wala man perfect na church. Nami. Para sila mismo ma-encourage na. Hindi yung kita mismo gapaluya sa ila. Gadulaan gana. Kita mismo istorya. Si utod ko, si brother ko, si sister na muni, si pastor o si leader, na bala. Titinguaon ta, i-respect pa. Kaya kita man nagtudlo sila na hindi mag-respect sa church. Would you shout amen? O muna lagi sabi ko, Lord, uligi ka na kung pwede pa lang, mga hindi tumulo, hindi ka balo sa problema. Ano may bulig nila sa aton man? Yung sabi nila, blessed is the man who walk not in the counsel of the godly. Mga ungodly na sila. Ang godly, galing na budayan, magamot sa mas godly. Shout amen. Di ba na? Di kung pwede pa na. Hindi hindi sino na parisido kita yan. Kundi, love one. Amo ni ang attitude toward others. I-respect na bawat isa. Kung hindi ka gusto ng munta, hindi ka gusto sila ang mga na. Kasi play ba lang gali ang golden rule. Okay, be honest. Sigaw. Gusto lang tawan na forgive. Ano na kung mag-live siya, pero be honest. Honesty is basic to a lasting relationship. Oo, no? Kung di ka honest, wala kita. Gubagin pala. The best approach sa Diyos, wala din ako ni honest. The best na siya. Mag-approach na kita sa Diyos, balanta man ng Diyos, kabalasan ka na. Honest ka na lang. Malapit ka sa iya, Lord, hindi ko kabalo. Lord, hindi ko sarang. Lord, nagsala ko. Lord, kulang ko. Honest. Sa tao, ang be honest. Basic, lasting relationship. Without it, trust is impossible. Kung di ka honest, madula ko sa alexit. Tao pa naman kadasig mag-judge. Dasig magdulaan ka na.
May lang Diyos, hindi amo sina. Thank you, Jesus. Oo, ang Diyos na hindi amo sina. Kung tao lang siya, damo, nasasakon na, di ba ako, why na siguro, yung tagaan siya na siya. May lang kayo hindi siya, mas hindi kita honest. Yung pan kita siya. May time kasi hindi kita honest sa Diyos, ha? Would you shout amen? Hindi kita honest sa Diyos niya. Many times. Often times. Pero may na lang Diyos, hindi tayo. Hindi na tagaan niya kita chance. Gawin kita palagi chances. Hindi lang isa na chance. Pero be honest lang kita, this does not mean that we should say everything that comes to mind. Siyempre, may mga privacy. Pero honest lang kita na hindi dapat. No? May boundary. Amuning attitude towards other. For example, telling a lady she need to lose 50 pounds would not be using wisdom, even when constructive criticism is under. May mga time kasi na, actually, ato to sa kaina sa ano mo, dito sa gani naman, na grabe kita magambal na, be sensitive, ara to sa kaina. Among ni siyang biyanes, so, na hindi naman dapat ang malon, wisdom ang kinamanon today, nunggit-dugit ka na yun, sa mo ni, naniwang ka na, isa daw kadali pa ng balon, pero sakit na galit sa iya. Sakit na galit sa iya. Gabay ta mahimo ka ni sa iba. Be positive. Ang Christian daw should look for the best in every situation. And look for the best in others. Hindi lang sa aton, kundi sa iba. Everyone has both faults and strong points. Sino sa inyo diri na basko-basko ka na gidya? Wala ka na kaluyahon. Tanan kita may part. Tanan kita may kaluyahon, may weak, may points na kusog. Kaya ang isa sa aton, gang panay. May time isa na basko ka daya siya maluya nila. Kaya ginahangop ang bawat isa. Kaya nga morning attitude towards other, love one another. Okay? Lapit na. 5 minutes na. Everyone has both faults and strong points. And again na, it is up to each individual which he will focus upon. A person who criticizes others and complains continually is not pleasant to be around. Amo ni halungan ta ang aton baba, ang aton bigla. Maging sensitive kita, maging positive kita. Kaya nga, kung hindi, may nagapamati, may hindi makabatol. However, a person who, ang sino nakatanda to sa maligad na, ang bago kung ikaw lang isa nun, ang isip mo, alungan na. Nakuha niyo? Ikaw lang isa, kabudlay mo, dumdamo ka na isip, alungan mo. Pero kung damo kay paligutin mo, alungan mo maghamal. Pero wala ka na bagay mo isa. Pabarak lang wala. Hindi nga palibot, sino na maupot mo, wala na. Ang mga Kristiyan, sa atong mga balay, sa church, kung diin man, alungan ta. Oo. Ang mga na hindi tayo teacher ng last days, na wala ta pakialam. Iyayahon, mo bahala mo na. Huwag mo na balian na hindi. Alungan ta. Na para, ang respect mabalik na lang. Oo. Pero ginatudluan ang tao na hindi mag-respect. Di dapat kita manggaling itudlo sa ita. Importante ni siya. Kaya ba, guard your tongues. Watch your tongue. However, a person who is sincerely complimentary and points out of the good qualities in others is joy. Diba? Tuod man, kawanes ka man niya. Diba? Pasikip ka. Balaan niya man mo, mapatyagan niya na. Ma-appreciate niya na mo. Batyagan niya gina, labi ng dahil ka sa Diyos. May something na may ginambal sa natuod na mo na makaikalit sa. Last na lang yung pili. Be forgiving. Kim example, isa sa positive. Si Barnabas. Sahon na lang na. Tungkol kay Barnabas, kay Paul, may away-away man sila. Be forgiving. Ano ba siningan? Since no one on earth is perfect. Sino sa inyo perfect din? Huwag ka kasala. Huwag ka kamali.
Wala ka katumba, wala ka hambal ng hindi balain, puro maayo. Wala kita. Bawat isa sa ato, yung nakasalain kita yun. Adlaw-adlaw sa isip, kaya makapatawan kita. Attitude towards others. Paktison tani nga ako, hindi tani paktison. Kita balikan sa Diyos. Ibig ka ng ibig ka. Ngay kapatawad, way ka mga kapatawad. Kung makabati lang kita sa gihom ka kadlaw sa Diyos, kadawan niya kaguro. Hugay ka gani. Ang sa Biblia, bago kita patawaron, katuto. O, di ba, ginasugo niya kita. Ano galing nasugo niya, brother, nung sa niya, katuto siya. Naka-open siya mo, o kung ikaw, naka-open. Katuto, sa ito lanay, wala ka na paginahin mo. Wala ka na ginahin mo, Pate ko. Pero Kristiyano kita, kadinambal sa Biblia. Na may pride man kita ba? Pero ang pride, going to destruction. Sabi natin, okay. Pero ang forgiving, important is, pinaka-the best daw na peace. Pinaka-the best din na rest. Kung makapatawad ka. Hindi siyang patawad siya, hindi bahala siya nila. Importante nakapatawad ka. Wala daw isa sa atin din perfect. We can expect to be hurt. Amo ni siya lang, maka-hurt ka, o ikaw na-hurt. Tama hindi? Amo wala na mo. Kung hindi ikaw naka-hurt, ikaw ang na-hurt. Duwa malang na. Ibang mo hindi kita perfect, matabo na sa atin. Kamu na magpinatawaray. Hindi yung pati pagtulog mo, nalawang initulog mo, katong mo na gut-gut. Anong inigut-gut mo? Dumot mo pa, basta mapatay ka lang, Brother Mark, dalagi lang, ilan ang gut-gut o gugut sa may sementeryo. Kaya wala na dula, wala siya nagpatawad. Imagine, hasta sa napatay ka lang, wala. Pagtulog mo, katabi mo, tulungan mo pa. Nahili-hili mo para pa sa imong gut. Yung mo na, pero gusto mo mag-pray ka, Lord, kaya ko peace. Ano peace nga ka ganyan? Hindi madula sa atin. Be forgiving. That's attitude towards others. Whether intentional or unintentional, the situation must be dealt with if we are to keep a right attitude. Namin, no? Kung ma-maintain ka lang ang right attitude, hindi problema. Kaya nga, attitude is the key. Attitude is the key. Attitude lang nila. Ang sekreto, sinikad ang yabi. Holding a grudge will only create. Anong galing grudge? Wala na. Got. Na, got. Kung ipiton mo na, ano ganyan na. Kung i-hold mo na. Kuptan mo ang ugot, kung anong tawag dito, magiging ano daw ba na will only create anger and bitterness. Bangot sa ugot lang. Wala mo sa patawad o kung wala kang ganito siya para mapatawad mo naman siya. O kung ikaw mga ipatawad, wala. Makadtoy na sa galit. Kaya isa example ko na rin. The same, laging wala na. Lord, ikaw man kabalo sa akong heart. Kinala mo. Patawad ko na sa Lord. Okay na to sa akin. Pero kung makita na ikaw mo, wala tao. Lalain ka niya po. Shout amen. That's reality. Na ginaaway sa bawat isa. Alam niyo na, we are still flesh. Pag-isa tayo. Huwag kita kapadalong sa Holy Ghost. Hindi ko kapadalong kita sa Holy Ghost. Masabit ka din na. Huwag sila rin mo paunod. Gapang ibabaw. Ang nakahulay mo sunod. Ang gabay, pray kita. Lord, thy will be done. Pero sunod kita. Kung ano gusto sa Holy Ghost. Like,
Forgiving others is not optional. Ano ba yung optional? Ang forgiving daw sa iba, tao o sa kapwa, ang pagpatawad, hindi optional. Hindi lang kung gusto mo lang patawad, kung hindi mo okay lang. Hindi na. Sugo, ginasa. Ako, hindi mo pagtumano, may matabot na hindi mayo sa inyo. Magkaroon ka pa sakit. Mga damang sakit sa buong tao. Mamut sa bitterness, hindi bitterness. Bitterness. Grudges. Damang sakit ng tao. Ikaw, mami, hindi ka katulog. Kasakit ka. Pero forgiving now, hindi is optional. It is prerequisite for God's forgiveness to us. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not, may not, kung hindi ka magpatawad, sa sala sang iba, sa kapwa mo, ano gambal niya din? Your Father, hindi man magpatawad sa iyo. Ang muna po tayo mag-pray. Oo. Hindi natin uwaon tagit na mag-pray kita na sabton kita sa Diyos, pero may ginapain mo sa sato na hindi kami. Na dapat daw ang muna unahon. Since forgiveness is mandatory, what step can we take to achieve this sometimes difficult task? Good line, no? Realize that no human being is perfect. Muna lang na yung tama? Para mapatawad ka sila, pag sila, ngayon man sila tawad sa ako. Kita ngayon tawad sila. Sipon ka. Wala sa atin perfect. Sila hindi mag-perfect, ako hindi mag-perfect, kita hindi mag-perfect. Para pala realize kita. Tubaran sa Diyos. I-realize na we all make mistake. Examine the situation to see if we even remotely at fault. Be honest lang. If we are at fault, we should ask God to forgive us. And ask the person involved to forgive us. Ari, lagi na-discuss natin. Balaan ko good line. Good line niya. Away niya sa bawat isa sa atin. Pamala isa ginalampasan ka lang na. Nasugo sa Diyos, ginalampasan ka lang na. Pero damo kita sa akin. The wages of sin is death. Kasalanan ni, bala mo na mayo. Wala tagin mo kasalanan. Death, relasyon natin sa iyo. Wala, damo is fun. Lapakan sa Jesus. Okay? Wala lang tanay. Basi hindi tayo makaon ng iba. Hindi tayo manguya-nguya. Oo. Hindi ba din may mga example mo? Ma-prepare pa buwas. Okay? Sister Freya. Hindi mo na-return. Sa kadamo, ito ba hindi ka ba matandaan ng iba mo? Direkted nagtutok sa forgiving. Okay? Ini ang tsaaba. Total pasante na ta, kainom sa tsaa. Tsaan isa sa spiritual, kay ginahugasan ang aton nga mga unclean nga mga attitude. So, cleansing kita sa ha. This 2026, wala kaon, puro cleansing ni. So, kay prepare inay sa aton sa spiritual, gani magatindog ang tanan. Sa mga nag-online, salamat din mga nagatinguha mo. Hindi ka lubon tanan na atong ginahimo. Jesus, salamat Ginoo, ginapasalamatan kay ginamon sa dako, ka ginadayaw kay tungod sa imong mga pulo nga ginremind mo sa amon nga among nagahatag sa among nutrients o sa spiritual nga buligi ang bawat isa sa among Ginoo nga mahimo gid namon amay ang imo ginapahimo sa amon nga makita nga maging asin kami kag maging light kami Ginoo nga ang amon maging kabuhi maging blessing Ginoo sa ila sa mga wala pa amay nakalabot sa kamatuoran sa among mga labuhan sa friend Ginoo. Buligi ang bawat isa sa among pagidamay nga maging soul winner kami amay nga utangan ng bawat isa sa among sing burden Ginoo nga maluoy kami amay sa mga wala pa sing relasyon sa imo. Buligi nga among kabuhi Ginoo nga maging useful ini Ginoo. Kag use this church o God nga maging blessing Ginoo sa tanan mga gamiton Ginoo. Gani Ginoo sa pagpauli namon ikaw Ginoo mag-protect sa amon sa gihapon ang imong mga pulong dala-dala namon Ginoo kag ang imong pagpalangga sa gihapon na mabatyagan namon amay kag Ginoo ang pag-provide mo sa amon
sa among mga needs. Kag sa sinya gabi ginabutan namon ang may sa imo Ginoo nga among kabuhi kay ikaw lamang ang Dios nga among dalangpan. Gani Ginoo i-bless ang bawat isa sa amon na man sa mga nag-online. Salamat gid Lord sa tanan-tanan nga imong himuon kag ginhimo mo na sa amon Ginoo. Dalayawon ka gid Ginoo. Akos ka nga padunggan sa pagpasalamat sa sininga gabi. Glory, glory to your name. Palakpakan lang Ginoo. Thank you so much for listening to all, no? Kinabatasan na natin nga maghatag sa atin nga bahin or let's give our tithes and offering sa mga ginahimo man sa Ginoo sa aton. Music? Music? Kaya music. Sa mga online, salamat gid sa inyong pagpamati.